Hi guys! Nakarating na kami dito sa amin. Ngayon nadaanan namin madaming Kastanyas. chestnut. Tsaka guys, ito pala ipapakita ko sa inyo yung kastanyas na sinasabi namin hindi pinapansin dito sa UK, no? At makikita to marami sa kalsada, sa forest. Kaya napansin ng wifey ko bakit may kahawig itong prutas. So, chinek namin sa Google. Yun nga ay sa English ang tawag dito is chestnuts or sa Tagalog kastanyas. Ayan. Tsaka ito pala yung chestnut ang tinatawag nila. Yan o, makikita sa puno. Ayan, nalaglagan lang yung ano niya, yung nuts. Yan siya. Yun. Tsaka ano ngayon season ngayon, autumn ngayon, kaya makikita kalaglagan lang sa ilalim, ayan no. At dito pala hindi pala pinapansin dito, kaya nakita ng wifey ko na kastanya, yan. We started to pick up some, at kung saan kami makadaan, ang dami pala pag ganitong autumn ay kusa siyang nalalaglag. Kaya yun, kung masipag ka lang mamulot, for sure marami kang may uwing nuts sa bahay. Yun. Ang mahal pa naman ito pag binili mo sa atin, no, sa Pilipinas. Beer mo, one port lang, it cost about 400 pesos. Tsaka dito naman siguro sa UK, siguro mga 5 pounds. Yan. Ewan ko ba kung bakit yung mga lokal dito hindi nila pinapansin. Kahit nga yung mga ibang prutas mga wild berries, yun. At sinubukan din namin na mamitas noon. Basta marunong ka lang mamili, kasi minsan mayroon kasing mga fruit plants na hindi mo pwedeng galawin. At mostly yung mga wild berries. Kaya siguro sinasabi lang siguro nila yan dahil alam mo naman na mayroong purpose sa paglalagay nila, lalo sa mga daan, no? Makikita mo katulad sa wild blackberries, no? Kasi ang pagkakalam ko, this for the food of mga birds, mga kasi dami kasi yung dito ang forest. Kaya isa sa mga siguro nilang reason na maglagay sila ng mga fruits, no, lalo ng mga nuts, para sa mga birds, mga foxes, mga squirrel, at iba pa. Ayan, busy ngayon yung wifey ko, kasi kalaglagan lang talaga. Ayan, so tinik lang siya. So, kailangan be careful of picking up all these kinds of nut, no? Kasi marami siyang tinik sa labas. Yan. Di ba? Maganda, tsaka fresh pa. Ayun. Nakita mo naman yung puno. Itong puno masyadong mataas. Ayan. Ayan siya. Pero meron din kaming dinanan kanina na lang siya, siguro mga sa 10 feet. Pero yung ibang sa mga branches ay maabot na at pero hindi pa siya hinog. Malalaman lang namin hinog na kalaglagan na. Ayan. See? Yung wifey ko busy sa pag pick up these kinds of nut, kasi mahilig talaga to. Laking probinsya kasi ito, maliit pa lang kung ano-ano na ang mga sa mga puno, kaya alam niya kung anong klaseng nuts nito. Kaya ito guys, no, just enjoy watching us. Yung magugulang lang kukunin natin guys. Diba? Libre na dito. Magkano sa atin to? Yung kilo nito, magkano? Oh. Tsaka ibang kastanya, napakataas. Ang laki palang puno nito. Pero sa ibang lugar na napupunta namin, siguro ang taas lang ng kastanya is about 12 feet. Kaya maaabot mo. Kaya lang ito guys, kalaglagan lang. Kaya pag nagwo-walk kami ni wifey, yun, masipag ka lang kumuha ng mga nalaglag na kastanyas.
Yan, saglit lang siguro. Seconds lang, makakaano ka na siguro, kalating kilo. Tsaka ang sarap pala nito. Lalo na pag marunong ka magluto, boiled, no? Ang sarap talaga. Galing na. Ang dami pa. Madami pa. Kailang malamig na. Sobrang lamig. Nakakakinig. Kaya, yun na lang muna. Guys, ito na yung nakuha naming kastanyas. Nakita nyo naman siguro. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung papaano ko ito lulutuin. Wait lang ha. Balikan ko kayo. Ayan. So guys, ugasan muna natin. Kasi nakita nyo naman ito ay tinano ko lang doon sa daan. So kailangan ugasan natin mabuti. Ayan. Kita nyo na. Ayan po yan. Wait lang po ha. Kukuha ko ng lalagyan. Ayan po guys. Ito. Ilagay natin sa dito. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan siya. Diba? Dito sa SM, ang mahal ng 1/4 nito. Dito, kung masipag ka lang manguha, dami kang makukuha talaga. So, after nito, nagpainit ako ng tubig kasi ibababad muna natin. Okay guys, tuturuan naman ko kayo kung paano ito siya lulutuin. Ikakat muna ito dito. Here, dito. Dito sa top. Top to button muna. Yan, ganyan. Tapos paikot lang ng ganyan. Yan, ganyan. Yan. Tapos tabi na dyan. Pwede rin ng ganito. Pwede rin siyang ganito. Yan, ganyan. Yan, ganyan lang po. Ang procedure niya. Yan. Tapos hanggang maano lang yan. Yan guys ha. Ganyan lang po ang paggawa niyan. Yan. Tapos hanggang maano siya guys. Maubos ito. Kaya maraming salamat sa apo kong mahawak ng video. Para mapakita ko sa inyo kung ano yung dapat gagawin. Ito na yung after na namulot kami doon sa puno ng chestnut. Ito na po yung gagawin ko. Sige guys, babalikan ko kayo ha. Pusin ko lang muna to lahat. Ayan, ayan na guys. After 10 minutes, ayan, natapos ko na po siyang gupitan sa gitna. So, ang gagawin natin ngayon, isusuk natin siya sa hot water ng 5 minutes.
Yan. After 5 minutes, ayan, ipantay lang natin siya dyan. Tapos, after 5 minutes, sa pagbabad, balikan ko kayo, guys, ha. Ayan na, guys. After 5 minutes na pagbabad sa hot water, ito na, tanggalin ko na siya. Ayan, nilagay ko na sa dyan. Tapos, high lamp. Tapos ngayon, gagawin ko dyan. Ilalagay ko sa dyan. Tapos ngayon, ilalagay ko na siya ngayon sa kawali. So, ito na guys, at inilagay na natin sa frying pan with butter. Yan, kunting halo-halo lang, no? Halo tayo ng halo hanggang sa looks like brownies. Ayun. Pagkatapos nito ay takpan muna, no? Ibabad muna natin ng let heated with about 5 minutes, no? Yan. Ayan. Ayan na guys. Ito na, this is it na. Ano na natin? Tikman na natin to, ha? O, ayan. Tikman na natin itong niluto natin. Apo, ito muna. So, ito siya. Kaya siya, ginanito siya dito para mas mabilis siyang balatan. Ayan. Tingnan natin kung ano ang lasa. Kasi ito, talagang bumibili talaga ako nito. Sarap. Lasang kamote nga. Parang wala siyang pinagkaiba din sa SM na binibili sa SM na binibili ko last time. Okay guys, thank you. Salamat. Tanood. God bless.